Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Muli tayo natitipon sa pagdiriwang banal na misa sa ating pagsamba at pagpupuri sa Poong May Kapal upang lang natin maipahayag ang ating kadakilaang batbat na kanyang mga pagpapalang ipinagkakaloob sa ating lahat. Kaya sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Kaya upang tayo maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Ngayon humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdaral, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagsilang ng iyong anak, binigyan mo ng saligan ng simula at hantungan ng aming pagsamba sa iyong kadakilaan.
Pagkalooban mo kami na pakikihati sa pamana ng iyong anak na kinasasaligan ng aming kaligtasan, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, malapit na ang wakas. Tulad ng narinig ninyo, darating ang Antikristo. Ngayon nga'y marami nang lumitaw na mga Antikristo, kaya't alam natin na malapit na ang wakas. Bagamat sila'y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon, sapagkat kung sila'y tunay na atin, nananatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin. Ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu, at dahil dito, kayong lahat ay may pagkaunawa. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa di ninyo alam ang katotohanan. Alam ninyo ito, at alam din ninyo na walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan. Ang silita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo ay nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginooy pupurihin pagkat siya ay daratal. Paparito sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa umagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha na hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito kailanman naggapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos sa isang tao na nangangalang Juan, naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw, at manalig sa ilaw ang lahat sa patutuon niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw ang tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanglibutan. Nasa sanglibutan ang salita. Nilikha ang sanglibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanglibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang
maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at ito'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko na aking sabihin, ang darating na kasunod ko higit sa akin, sapagkat siya na nga bago pa ako ipinanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ng katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailanmay walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak, siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ikapitong araw na sa oktaba ng ating pagdiriwang ng Kapaskuhan upang ating pagsaluhan palagian ng halaga at kaulugan ng ating Jesucristo isinilang sa sabsaban, isinilang sa puso't kalooban nating mananampalataya at isisilang pa sa darating sa wakas ng panahon ng ating buhay hanggang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Itong ating mabuting balita ay natunghayan natin nung araw ng Pasko na kayo'y dumalo, hindi po ba? Napakalagay itong araw ng Paskong ito. At ang mabuting balita ay nasa pahayag ni San Juan na medyo matalinghaga. Pero titinan natin kung ano ibig sabihin nito na may dating para sa ating, may aral na ipinapahayag, may magandang kinabukasang ibinibigay sapagkat ang aral ni Jesucristo ay tunay na kalugod-lugod para sa lahat ng ating buhay. Kaya ito yung pagpapahalaga natin sa buhay na ito upang pagsikapan natin maitaguyod ang ating Kristiyanong kapamuyanan sa araw-araw at upang ang lahat ay maipahayag natin sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang unang pinapahayag dito kung ano yung salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na nagbibigay halaga sa paghubog sa ating buhay pananampalataya. Ang salita ding itong nanggaling sa Diyos Ama na siyang may kahulugang ipinapahayag para sa kanyang buong sangnilikha. At upang lahat ng bagay ay iuwi natin palagian sa angalan ng Diyos Ama. Sapagkat ang Diyos Ama ay nagpahayag, nagbigay kahulugan sa buhay ng sangnilikha, lalong-lalo na ng tao, kaysa sa mula pa lamang naroon na ang pahayag ng Diyos, naroon na yung kalooban ng Diyos sa sangnilikha upang siyang magbigay kahulugan sa mundong ibabaw. We played the role of an important element in the creation of God, and this happened because that is the word of Jesus. Din sa kanya naging buhay, galing sa Ama. Kaya ang salita ay nagkatawang tao, ang ating Panginoong si Jesucristo, upang ipahayag kung ano ang buhay na pagpapala ni pinagkaloob sa kanya ng Ama, at upang sa bawat pagsambit ni Kristo tungkol sa Ama, maging karapat-dapat tayo na ang salitang bumubuhay ay mapas sa ating mismong pamumuhay at buhay natin sa araw-araw. Let the Word of God always be with us, and always that would really clarify a lot of good tidings in our life.
magbibigay sigla, kaliwanagan, panuntunan, palatuntunan sa ating buhay. At napakarami pa sapagkat ang salita ay bumubuhay, salitang nagkatawang tao sa ating Panginoong Kristo na inuukol at ito'y nagkaroon ng bisa at kahulugan sa ating pang-araw-araw na buhay. Ikalawa, ang salita ng Diyos ay nasa sa daigdig na ito na hindi mawala. Pero minarapat na ating Panginoong Kristo na dalisayin ang mga salita sapagkat may kinalaman ito sa pakipagtunggali ng salitang ito na ang sanglibutan, ito ang kanyang ipinapahayag na natili ito sa kadiliman. Upang ang salita ay magkaroon ng buhay, ibig sabihin pagpapala, sapagkat may kaliwanagang idinudulot ito sa buhay ng sanglilikha. Kaya tayo nabubuhay sa kaliwanagan ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo at hindi dapat magapi ang kaliwanagan ng kadiliman upang sabihin mananatili si Jesucristo na liwanag ng sanglibutan sa buhay na ito. Nagapi nga ni Kristo ang kadiliman sa pamamagitan ng kanyang mismong buhay. Nagapi nga ni Kristo ang sanglibutan sa mismong mga paliwanag, pahayag niya sa kanyang salita at sa gawa, lalong-lalo na ang tungkol sa maraming pagpapanibago ng buhay, pagtalikod sa kasalanan at pagbibigay halaga sa dakilang pagpupuri at pagsamba sa Diyos Ama. Kaya ang salitang bumubuhay, nagkatawang tao sa piling na ating Panginoong Kristo at nagkaroon ng kaganapan sapagkat sa buhay ni Kristo, nagapi ang lahat ng kadiliman sa sanglibutang ito. Ikatatlo, pinapahayag sa ating mabuting balita ang halaga at kahulugan ng tinatahak ng tao para sa kanyang magandang kinabukasan. Hindi mawawala ang Diyos sa piling ng sanglilikha, lalong-lalo na pinakatampok sa nilikha ng Diyos ay ang mga tao. Kaya pinapahayag ng tungkol sa pagpapahalaga sa pag-ibig, napuspos ng pag-ibig na tayong lahat na tumatanggap sa ating Diyos. Napuspos tayo na kanyang dakilang pagmamahal, tayong lahat na pinagkalooban ng Diyos na magandang buhay, hindi lamang sa balat ng lupa, kundi sa buhay na walang hanggan. Upang makita natin ang tuwiran kung anong halaga ng buhay ng Diyos para sa ating sanglilikha at kung ano man ang magandang pamumuhay na gaganapin natin sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Upang sabihin, pinakilala sa atin Jesucristo ang tungkol sa Diyos na hindi natin nakikita. Pinahayag ni Kristo ang Diyos sapagkat may pinanununtunan tayo sa magandang buhay, sa pagkalipas ng buhay sa batang lupa, naghihintay naman ang buhay sa kabila upang tayo bumalik sa Diyos na lumikha sa atin. Upang ang pagkakakilala natin sa Diyos ay maging magpakailanman, upang ang pagkilala natin sa Diyos ay magpa sa walang hanggan. Upang ang lahat ay patunay na ipinagkaloob ito ni Kristo bilang bugtong na anak ng Diyos. Una, ang kahulugan ng buhay. Ikalawa, ang kahalagahan na dakilang pag-ibig ng Diyos. At katlo, kung ano ang pinanununtunan natin sa buhay upang hanggang sa buhay na walang hanggan, ito ang higit na nararapat nating tangkilikin. Ito ngayon sa pagdiriwang banal na misa, lahat na ito ipinapahayag sa ngalan ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo tayo natitipon sa pagsamba sa Diyos. Upang makita natin dakilan niyang pag-ibig at pagkalinga at upang may palatuntunan tayo sa buhay na ito na pagkalipas sa buhay na ito, meron tayong buhay sa nakapiling natin ang Diyos Ama. Kaya minarapat ng ating simbahang Kristiyano at Katoliko na makita natin ang lahat ng ito sa maraming pangmagandang buhay na hinuhubog ng Diyos upang magapi natin sa tuwin ng kadiliman at upang tayo maging bahagi ng kaliwanagan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
Halina na makapanalig at dudulog tayo sa Diyos upang natin pagtibayin ang halaga ng salitang bumubuhay, ang salitang nagbigay halaga kay Jesucristo na itinatangi natin sa tuwina. Tayo'y magpapahayag na ating mga kahilingan, ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami. Ang simbahan naway makapag-alay ng karapat-dapat na pagsamba sa Diyos at maging tapat sa pagdulog sa Diyos ng mga pangangailangan ng mga tao sa pamamagitan ng panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami. Ang mga pinuno at nanunungkulan sa pamahalaan naway ituring ang salita ng Diyos bilang batayan at adikain ng kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami. Sa pamamagitan ng ating banal na huwarang pamumuhay, maihatid natin ang liwanag ni Jesus sa mga taong ang buhay ay pinadilim ng kasalanan at pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami. Ang mga may sakit naway makita ang pag-asa ng panunumbalik ng kanilang kalusugan at ganap na pagaling sa pagdating ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami. Ang mga nananampalataya na mayapa na ay makabahagi nawa sa liwanag ng kaluwalhatian sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami. Upang lahat ng bagay mapasailalim ng salita ng Diyos, upang tayo'y maging bahagi sapagkat tayo'y pinagkalooban ng Diyos ng buhay, tunay ng pagpapala hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya madigin mo nawa ang itong aming samot daing upang lalo na may makita ang pagtahak sa kadalisayan ng dakilang pag-ibig ng kaliwanagan na nagdudulot sa amin ng buhay pagpapala. Naway maipagkaloob mo po sa amin sa tuwin na itong aming minimiting magtipan sa iyong dakilang pag-ibig, upang sa pamamagitan ni Kristo, ang higit na dakila, upang kami maging bahagi ng kanyang buhay pagpapala. Kaya ang Ama, ang lahat na ito'y pinapayag namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkaloob mong aming mahainan ang aming mga alay ng iyong kadakilaan at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiiba sa amin ang siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ay aming nababanaagan. Anak mong di naiiba sa iyo ang siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita, sa magitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu ng banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, dahil ang tubos mong Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalinghapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay sa De Leon, naming Santo Papa, si Elias, naming Obispo, at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tunay nga si Jesus ay liwanag ng sanglibutan. Siya ang salita ng Diyos. Siya ang nagbibigay buhay, pagpapalang handog para sa atin. Awitin natin ang panalangin itinuro niya sa ating lahat. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pero Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa bawat isa.
Tunghayan natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig, ngayon at kailanman, upang pagkalipas ng mga kaloob mong pangsamantala, makamtan namin ang aming inaasahang pampalagian sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo. Sapat ang salita ng Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig ay si Jesucristo. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento sa altar, sa ating pong pagtatanod, kalaki pang ating masiding mga panalangin. At sa wakas, ito ang magbibindisyon muli sa atin bilang pagwawakas nitong ating banal na gawain.
panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng ating pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang manasapagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan na dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayin mo po ng may kagandahang kalooban ng iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawala ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang manasabingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Sacramentum venerem
Estet ides supplementum sensum defectum genitori genitoque lauset jubilatio salus honor verbus coque sire benedictio procidenti abot nocere comparsi laudatio. Panem de cielo, prestatis Diei. Omni lamentum in sia bente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passiones tue memoriam reliquisti tribue quesimus et nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari ut redemptiones tui fructum in nobis iuditor sensiamus qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanabalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kanisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos,
Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ng Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.